Magandang gabi po sa lahat. Mukhang napaaga tayong ating Valentine's Day dito sa Mission Station. Pulang-pula, puno ng pag-ibig. So nasa pangalawang araw na tayo sa ating nobena in preparation sa ating kapistahan sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Mga kapatid, habang ako'y nagre-reflect, nagninilay sa mga pagbasa at yung tema na inihanda ninyo, mayroong mga nakakahiyang alaala, karanasan na hanggang ngayon ay damang-dama ko pa yung kahihiyan. Ito ay tungkol sa isang invitation. Kasi doon sa kung alam ninyo yung Santa Fe, sa Nueva Vizcaya, merong bagong daan doon papunta ng Santo Tomas, Pangasinan. Mag-cross siya ng bundok at doon mayroong dadaanan doon na isang barangay na tinatawag na Maliko. Napunta kami ilang mga MSC dahil mayroong invitation tungkol sa yung sana mag-expand ng misyon ang mga MSC doon sa mga indigenous peoples na tinatawag na Dakalanguya tribe. So kami naman very excited dahil mura lang yung offer sa lupa at then sabi nila basta nandito kayo walang problema. Marami tayong magagawa dito basta you just protect us from the development na palapit ng palapit na. Pero ngayon, fully developed na, yung kalsada ay napakaganda, at itong lugar na ito ay napakalamig, parang bagyo kasi makikita mo na yung bagyo doon sa isang gilid ng bundok, napakalamig. So ilang beses ako napunta kasama yung ilang mga pare na ni Father George, Father Richard, at iba pa. Isang beses, mayroong invitation. Sabi nila, Father, mayroon kaming invitation, maraming bisita dahil sa Indigenous Peoples Week, linggo ng mga katutubo ay marami kaming bisita. May galing sa UP, may galing sa ibang mga lugar at dito din sa mga local, sa mga LGUs. Sabi namin, sige, punta kami. Nang pumunta kami roon, dalawa lang kami ni Father Rene kasi puro busy yung ibang kasamahan naming mga pare. Doon, merong isang program. Yung program ay yung Indigenous Peoples Week, isang gabi na inilalaan nila para imbitahin yung mga may program para sa kanilang hinahanda. Tapos, ang tagal-tagal dumating ng kanilang pinakabisita. So kami, alas 5 pa doon, ang lamig-lamig, nang dumilim na ay nag-cover na yung fog dito sa basketball court na pinag anuhan ng activity. So yung isang kasama ko ay nanginginig na dahil hindi lang sa lamig kung hindi sa gutom. Dahil napakagutom na talaga dahil malamig, siyempre gugutumin ka, galing kami sa biyahe. So ngayon, pagdating ng pinakabisita, ay may program pang kaunti. Nakakakain siguro kami maghalos sa mag-alas 9 na ng gabi. Ang gutom talaga, no? Parang napakagutom na. And then pagkatapos, nagsasalita yung panauhin. Sabi na, o sige, maghanda na tayo at maghapunan na, kakain tayo. So bigla kaming pumila. Sabi ni isang pare, pila na tayo kasi maunahan tayo. Kasi gutom na. Sabi ko, tara. My God, yung isang nanay na katutubo, sabi niya, kasi kilala kami, Father, may pila po. Sabi ko, Rene, may pila pala. Sus, nung lumingon ako doon sa likod, ang haba ng pila, sa halip pang 5 kami,
siya pang-anim, doon kami sa pinakahuli dahil pila. Wala sa kanila kung sino yung bisita nila, mapare ka, magobernador ka, ma-mayor ka, basta kung sino yung kung ano doon sa mga pila ay maghihintay ka dahil lahat naman nakakakain. Ang laki-laki ng kanilang ah, kawa at saka ng dami nila, ang bango-bango ng baboy at saka yung mabango yung bigas o yung kanin. So kami naglalaway na kami doon sa likod, ang layo-layo ng pila namin. Sabi ko, pero ako nawalan ako ng gana dahil sa hiya. Ikaw ba namang magsasabihin na, "Hoy, Father, may pila po." Sus, Mariosep, sa isip-isip ko, para tayo mga Pariseo dito na nagunahan, no? Kala natin special tayo rito, hindi naman pala, no? So, ito yung mga instances na para bang maisip mo, ay, pare. So, sometimes we claim our title. Di, tayo, baka special tayo rito, gutom na, no? Tapos baka unahin tayo. Pero hindi naman pala. Pila, pinakahuli tuloy kami. So, yung karanasan na yon na pag-isipan ko na itong bang sinasabi dito sa Ebanghelyo na yung kababaang loob, no, yung humility. Kasi kung conscious lang sana kami na hindi naman kami mamamatay kung 9:00 na kami makakakain o kaya ang haba ng pila, pero tinitingnan sana namin yung mga tao na pareho pala kami gutom kasi sila 3:00 pa lang o 2:00 nakahanda na, bakit kami gustong mauna doon? So sabi ko, hindi tayo nagapaghintay. Kaya charge to experience. Pero para kung natutunaw sa hiya doon, no? Kasi hindi tayo sanay ng mga ganyan. So mga kapatid, ito yung binabatikos ni Jesus dito sa mga Pariseo dahil sila palaging special ang tingin sa kanilang sarili. At saka para bang yung kanilang pride na sila nga ay mga religious leaders, kaya para sa kanila dapat doon sila sa mga special tables. Doon sa Kalanguya tribe, wala namang special table, kundi special na pila, no? Ang haba-haba. So, ikaw, nag-isip ba? Kami, dapat nag-isip din kami na pareho naman kaming gutom, ay magkaroon ng kababaang loob na maghintay. So, sabi ni Saint Paul na yung mahalaga yung every time o yung ating disposasyon ay palaging nauuna ang Diyos. God first, others first, before me. Para bang unahin mo muna ng Diyos. So, when it comes to unahin ang Diyos, dapat you will be humble. Dapat may kababaang loob ka na maghintay at unahin mo yung katangian, yung virtue ng kababaang loob. Huwag kang mag-una, huwag kang makikumpetensya sa iba, huwag kang madali. Kung hindi, maghintay ka muna. So, God first, saka ka na. Kung tapos na ang Diyos, na iano mo na yung kababaang loob mo, yung iba muna. Huwag ka munang Pero, dahil nga nasanay tayo, itong ating trend sa ating lipunan ngayon, na mahilig tayo ng competition, yung parang nagpapaliksahan tayo. So, our tendency is to compete and to win. 'Di ba? Yung tinuturo sa atin sa school, sige mag-aral ka o sige maglaro ka. Kung ikaw ay winner, then you are good. Paano yung iba na natatalo? So, ang nangyayari, parang iba ang natin. Nahubog tayo sa mga formation na hindi nakakatulong sa mga gospel values dahil we compete with one another and we lost the value of humility. Kasi nasanay na tayo na lumamang sa iba. Kaya sabi din sa ibang epistles o letter ni St. Paul, sabi ni St. Paul,
wala kayong dapat ipagmamamayabang. You have nothing to brag about yourself because in the eyes of God, we are just waste in the eyes of God. So wala tayong dapat na ipagmamayabang dahil kung tutuusin, parang mga dumi lamang tayo sa harap ng Diyos. Because He is the Creator. Siya yung naglikha sa atin. Siya yung nagmamahal sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. And why do we overpower God? Na siya man ang dapat mauna. So sabi ni St. Paul, wala tayong dapat ipagmamayabang dahil ang Diyos sa mata niya tayo ay mga dumi lamang. But God preferred to love us. He chose to make us important. Pinili niya na kahit tayo ilang beses nagkakamali, minamahal pa rin kita ng Diyos. Mga kapatid, the value of humility o yung kababaang loob ay napaka-importante po dahil humility will direct our decision. Halimbawa, kung tayo ay nagagalit, naranasan na ba ninyong magalit? Tapos, kapag nagagalit ka ng sobrang galit, gusto mo nang pukpukin yung ulo sa taong pinagalitan mo. Pero, kung ikaw ay nasagip mo na yung humility, yung kababaang loob, sasabihin mo, ay, kapatid ko pala yan, ay, nagkasala siya, pero pagpaliban ko muna itong galit ko, magdasal muna ako. And there, kung ikaw kaya mo na i-direct ang sarili mo, kung kaya mong i-control ang mga negative outcome sa galit mo, then you have power. Mayroon kang kapangyarihan, and that is the power of humility. Ibig sabihin, humility o yung kababaang loob ay hindi siya kahinaan. Kasi kung minsan sabihin natin, oy, huwag kang lumaban ka dahil aapihin ka lang. So tinuturuan tayong mag-assert. We have to fight back kung tayo ay inaapi. Bakit? Dahil humility is a sign of weakness, is a sign of our limitation. But actually, sabi ni St. Paul, it's a sign of strength. It is a sign that you have the power. Hindi yung power na violence, kung hindi the power of your heart, the power of love. Ito yung nagbabago sa tao dahil hindi mo sinasaktan because you know you are able to control and direct yourself, not hindi doon sa mga masamang outcome ng iyong ugali, kung hindi dahil ikaw ay nakakaunawa na ikaw rin ay mahina. Mayroong Diyos na nagpupuno sa ating mga kahinaan. So if we decide for something in accordance with God's will, no problem. Kahit magdurusa ka pa, kahit mag-suffer ka, ang importante na you are conscious na hindi ito kay Satanas. Kung hindi, it's God who said, control yourself, direct yourself, be humble, and you will have the power. And I think itong tema na pinili ninyo tungkol kay Maria, ang birhen sa kabanal-banalang puso ni Jesus, sabi natin si Maria ay napakababang loob. She was very humble. At dahil dito, tahimik lang siya. At siya ay maraming pressures. Hindi siya nagagalit. Kanya lang isinasaloob yung kaniyang mga suffering until na sinasabi niya na ako ay alipin lang ng Diyos. Tutuparin ko ano yung kanyang kagustuhan. So solved na siya dahil walang mangyayari kung ikaw atat na atat sa iyong mga confusion. Walang mangyayari kung ikaw ay palaging nagagalit. Walang mangyayari kung ikaw ay gumaganti sa ibang mga tao. Pero si Maria, nagiging halimbawa natin, kalma lang.
wala tayong magagawa kapag ganyan ang ugali ng ibang mga tao. What is important, you control yourself, you direct yourself. Ikaw ang magdadala sa sarili mo. Use your power, the power of humility. So mga kapatid, ganyan ang buhay ni Maria. Kaya siya ay ating hinahangaan sa kanyang tinatawag nating lumay. Siya ay napakasimple. Siya ay walang ambisyon. Kahit sa kanyang mga confusion, kanyang idinadala doon sa kanyang pagdarasal. Marami siyang nakikita sa kanyang anak. She was a witness of the suffering of her son. Pero lahat ay pinaubaya niya sa Diyos dahil wala siyang ibang magagawa kung hindi ipaubaya sa Diyos ang lahat ng pangyayari sa buhay nila. So mga kapatid, nitong pangalawang araw ng ating novena para sa ating mahal na ina, ang Birhen sa Kamanal-Banalang Puso ni Jesus. Naway tingnan rin natin ano yung nangyayari sa ating sarili. Mayroon ba tayong mga qualities of the heart? Mayroon ba tayong mga virtues na masasabi nating mayroon na akong influence sa aking pagsisimba, sa aking devotion kay Maria, dahil kaya ko nang mag-control sa aking sarili. Kaya ko nang mag-direct sa aking anger. Hindi na ako natatakot dahil alam ko na ang Diyos nandyan, sumasalo sa lahat kong mga kahinaan. So ito yung ating dalangin na naway patuloy tayong gabayan ng Diyos at ang ating mahal na ina. Naway patuloy tayong magkakaroon ng lakas, ng strength, at saka yung kapangyarihan na itong mga values, mga virtues ni Maria at yung tinuturo ng kanyang anak, mapasa atin nawa upang magkaroon tayo ng contribution dito sa ating pag, ah, pag, paggawa or pag-build ng ating Christian community na kahit iba-iba tayo, pero dahil mayroon tayong control sa ating sarili and we have the power, then maasahan natin na yung mga pangarap ng ating simbahan at yung ating community, yung ating mission station ay patuloy na magkakaroon ng magandang kinabukasan. So patuloy natin ang pagdiriwang natin at naway magtutulungan sa pag-aaral, magtutulungan sa anong magandang gawin. Sabi nga ng founder ng Missionaries of the Sacred Heart, ni Father Joel Sibali, sabi niya, others may surpass you with knowledge, but not with humility. Pwede ang ibang mga taong makakalamang dahil sila ay mga marunong, sila ay mga bright. Pero sana hindi kayo malalamangan sa inyong kababaang loob. So practically, ito sana yung gustong ipasabuhay ng aming founder sa lahat ng mga membro ng Missionaries of the Sacred Heart at sa lahat ng mga taong magkakaroon ng kanilang mga influence. Pero mahirap gagawin, pero alam natin na pwede pala. Sana we share the same spirit. Others may surpass us with knowledge, but not with humility. Amen.